Hey mga brods, balibalita nga, ito pong si Chris Newsome. Gusto nga rin itong kunin ng SMB. Yes, alam naman natin na gusto na rin kunin ito ng Barangay Ginebra San Miguel, pero hindi nyo rin ba alam na ito pong SMB ay gusto rin talaga ito pong serbisyo at skill set ni Chris Newsome mga brods, at dati pa yan. Dahil syempre alam natin dating Meralco Bolts din ito pong si Chris Ross. Alam na niyang patakbo dyan, kaya syempre gagabayan siya dito ni Chris Ross sa SMB at magkaka-vibes talaga sila yan. Parang Chris Ross lang at Mikey Williams na relationship, diba? So alam natin na talagang close ito pong si Chris Newsome at talagang medyo dikit sila ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas practices, All-Star, and yung mga past few games na Gilas Pilipinas. Talagang isa sa mga paboritong ipasok ni Coach Tim Cone ito pong si Chris Newsome. Pero ito pong SMB gusto rin palang kontrahin ito pong Barangay Ginebra San Miguel mga brods. Yes, alam naman natin sister team talaga ito, pero pagdating na sa isang player na gustong gusto na talaga nila, ay syempre wala nang sister team mga brods. Pagandahan na ng offer dito dahil balak nga ng SMB na bitawan ito nga pong si Kit Jimenez tapos si Simon Enciso para nga daw kay Mikey Williams sana. Kaso ang TNT wala pang sagot. Baka ito ay dadalhin nila yung offer na ito sa Meralco naman, pero kay Chris Newsome, hindi na kay Mikey Williams. Kaya hihintayin ng SMB ang sagot dito ng Meralco Bolts kung talagang ipapatusin nila yung mga ganong offer ng SMB, Enciso and Kit Jimenez plus mga draft picks sana if ever man napapayag ang Meralco Bolts. So ito pong si Chris Newsome kasi isa rin ito sa mga superstar na rin dito sa Meralco Bolts, and ngayon sa PBA isa na talaga rin ito sa mga matunog na pangalan. Biro nyo, ilang taon na rin nagpa-pro ito pong si Chris Newsome dito po sa PBA. Kaya nga mga kabrods, alam na niya yung sistema dito. Kaya nga dito sa SMB gusto rin talagang kunin si Chris Newsome. Pero hindi nyo rin ba alam mga kabrods na ito pong si Chris Newsome balak nga rin itong offeran ng mga Japan B-League teams. Kaya dun din talaga natatakot ang SMB at ang Ginebra na kapag nasilaw si Newsome sa mga offers ng Japan, ay baka doon siya makapunta mga brods. Siyempre alam natin ang lalaki ng offer dyan. Ito nga pong si Renz Abando recently lang na o-offeran ng max contract kung saan 9-point-something million na ang kanyang annual salary dyan. So ito pong si Newsome, binabantayan talaga ito ng SMB at Barangay Ginebra San Miguel. Pagandaan sila ng offer. Pero kung itong makuha ng SMB, ang lakas na lalo ng SMB mga brods. Pero yun yan, si G. Perez tapos Newsome magsasama sa isang kupunan. Tapos mayroon pang John Marfardo ka dyan with Marcio Lassiter na shooter and Chris Ross na point guard. So mga brods, medyo mahirap ng pigilan na ang SMB, lalong-lalo na All Filipino Cup sila ang defending champions ngayon. Tapos kakakampiyon lang nila sa Commissioner's Cup last season. So maganda-ganda na ang patakbo ng SMB kung makuha nila si Newsome dahil malakas-lakas din naman ang player na ito. Hindi rin naman basta-basta. Ang pinakagusto lang din talaga nila Coach Tim Cone at ang SMB ay yung attitude ni Newsome mga brods. Maganda itong makisama sa mga players at yun nga, talagang suportado ito sa mga teammates niya. Talagang hindi niya dinadaw yung mga teammates, inaangat pa niya mga kabrods. Yan ang kagandahan kay Newsome. At magaling na player pa, very efficient din. Kung maglaro talagang pass first, hindi niya iniintindi yung tira niya mga kabrods. So yan ang kagandahan kay Newsome, 6'1 point guard or 6'2 point guard na rin ito. Tapos athletic pa, ang taas tumalon, mapa-offensa, mapa-depensa, maaasahan mo talaga. Kaya yan ang kinaganda ni Newsome. Kaya yun nga mga brods, nagtatalo ngayon ng SMB at ang Ginebra. Pero sa tingin niyo mga brods, sino kaya ang papatusin ng agent ni Newsome? Ginebra ba o SMB? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking of mga trades nga, and ito pong si Stephen Holt, ang 6'4 point guard naman ng Terra Firma Jeep. Balak nga rin itong offera naman ng Barangay Ginebra San Miguel kapag hindi nga makuha ng Ginebra yung mga players na gusto talaga nila. Dahil syempre kapag gusto rin ng Ginebra, gusto rin ng SMB at Magnolia Hotshots. Kaya ang daming kalaban din ng Ginebra sa mga offer na yan, kundi yung sister team din nila. Kaya ito pong si Stephen Holt ang isa nga
rin sa mga pwede talaga nilang kunin mga kabrods. So unahan na nila ito pong SMB at Magnolia dahil alam natin malaki rin naman ang mga offers din yan ng SMB at Magnolia mga brods. So ito pong si Holt, o-offer nito ng malaki ng Ginebra mga brods at bibigyan din ng Terra Firma ng under the table na budget talaga mga brods. Ito pong si Stephen Holt kasi malakas-lakas din naman na player ito. Hindi rin basta-basta ito mga brods. Rookie first pick din ito ng Terra Firma Jeep. Kung tutuusin nga, hindi talaga rookie ito mga brods. Para talagang super rookie na. Kung maglaro 6'4" point guard tapos 30 pataas na rin. Ito pong edad niya. May experience na rin sa ibang bansa kaya kung makikita nyo naman yung laruan niya sa Terra Firma Jeep mga brods, talagang mani-mani or easy basket lagi ang ginagawa na ito ni Stephen Holt. Dahil subok na sa ibang bansa, nag-pro na rin sa ibang bansa mga brods. Kaya pagdating sa PBA, medyo talagang maninibago siya dahil syempre magugulat siya, parang maliliit yung mga point guards natin mga kabrods. Kaya ito pong si Holt palaging nami-mismatch, which is yan ang gusto talaga ni Coach Tim Cone ngayong All-Filipino Cup, lalong-lalo na after ng All-Star sa Bacolod. Ito na ang isa sa mga pinaplano nila, ito pong si Stephen Holt, dahil syempre gusto rin ni Coach Tim yung mga point guards na matatangkad, like ito pong si Holt 6'4", yan mga brods. Halos kasing height nga nito si Calvin Abeba or medyo matangkad lang onte. Ito pong si Stephen Holt mga brods. Pero ang posisyon ni Abeba power forward or small forward. Pero ito pong si Holt point guard. So ang tangkad nga talaga ni Stephen Holt mga kabrods as a point guard position ng Terra Firma Jeep. Kaya mga brods, alam natin lahat naman ng mga na-first pick ng Terra Firma napupunta rin kung saan-saan dahil nga hindi nila na-maintain yung mga magagandang offer sa mga first pick nila. Yes, palagi namang nakukuha ng Terra Firma Jeep yung mga first pick nila pero hanggang dun lang mga brods. Pero pag mga long-term contract na hindi na nila kaya dahil mga brods, mas matataas naman kasi yung mga offers ng ibang team. Syempre kung ikaw yung player, syempre dun ka diba sa mas malaki yung offer, mas maganda yung team. So syempre ito pong Terra Firma, nawawala talaga yung mga first pick nito. Kaya dapat ito pong Jeep, kailangan din nilang mag-offer ng maganda mga kabrods nang ma-maintain nila. Ito pong mga first pick nila like si J. Perez dati, mga brods, Tom Oringer, hindi nila na-maintain yun. Sayang talaga mga kabrods. Tapos itong si Holt naman, bali-balita na naman na matitrade na rin ng Terra Firma Jeep dahil yun nga, hindi nila kayang tapatan yung offers ng mga ganitong mga bigating teams like Barangay Ginebra, San Miguel. So syempre, business is business naman ito. Kung gusto mong lumakas yung team mo, kailangan maglabas ka talaga ng magandang pera mga bros at magandang offer sa iyong player para maging loyal ang iyong player. So ito mga bros, ang Ginebra, alam natin subok na, malakas talaga, nag-risk talaga ito pong si Boss RSA ng mga pera dyan sa mga trades na yan para nga lumakas lang ang kanyang koponan. So ganyan talaga mga bros, magre-risk ka talaga, take risk para lumakas yung koponan mo. Business talaga yan, syempre investment din yan. So itong si Holt nga, possible din talagang makakuha ng Ginebra dahil offer nila ito ng malaki ng Barangay Ginebra, San Miguel ni Boss Al Francis Chua as sports director nila. So ikaw mga bro, sa tingin nyo ba lalakas ba lalong Ginebra kung makuha nila ito pong si Stephen Holt? Kaya komento mo lang po yung dyan mga bro, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bro. This is our updated highlights, yun lang. I'm out.